Hello mga kabosing, at welcome back sa panibagong episode ni Peter. Nagsimula ang eksena ng mapilitang huminto sa pagpapaputok ang mga kalaban dahil sabay-sabay silang naubusan ng bala at kinailangan nilang mag-reload ng kanilang mga armas. Nang mapansin ni Nathaniel ang pambihirang pagkakataong iyon, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang mahigpit na hinawakan ang isa sa mga pintuang bakal na ginagamit niyang panangga. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagkakahawak, bahagyang naiupi pa ang bakal bago niya ito buong puwersang inihagis patungo sa direksyon ng mga kalaban. Sa pamamagitan ng napakalaking lakas na iyon, nagawa niyang pabagsakin ang buong grupo ng mga humaharang sa kanilang daraanan. Nang masaksihan iyon, hindi napigilan ni Peter na mamangha. Sa kanyang pananaw, ang ipinakitang lakas ni Nathaniel ay higit pa sa kanyang inaasahan. Matapos maalis ang lahat ng kalaban, kalmado namang lumingon si Nathaniel kay Peter at tinanong kung ano ang sinabi nito kanina. Kasabay nito, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya narinig ng malinaw ang sinabi ni Peter sa gitna ng malakas na putukan. Bilang tugon, ipinahiwatig ni Peter na wala namang mahalagang bagay ang kanyang sinabi. Sa katunayan, inamin niyang nag-aalala lamang siya sa isang bagay na hindi naman pala dapat ikabahala. Sa kanyang isipan, unti-unti niyang napagtanto na si Nathaniel ay isang taong napakahusay asahan bilang kakampi. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng sandaling ito kung paano lalong tumitibay ang pagtitiwala ni Peter sa kanyang mga kasamahan habang papalapit sila sa mas mahahalagang laban. Matapos nilang malampasan ang lahat ng balakid sa harapan, agad na nagtungo si Peter upang harapin si Andreas. Samantala, si Andreas naman ay tila hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Habang pinagmamasdan si Peter, paulit-ulit niyang sinubukang intindihin ang sitwasyon ngunit hindi pa rin siya makabuo ng malinaw na paliwanag. Sa kanyang pagkakaalam, ang tunay na Peter ay dapat isang matandang lalaki. Dahil dito, nahirapan siyang tanggapin na ang taong nasa kanyang harapan ang mismong taong matagal na niyang hinahanap. Sa kalmadong paraan, ipinahiwatig ni Peter na iyon talaga ang kanyang tunay na anyo. Idinagdag pa niya na ang tanging matanda sa kanya ay ang kanyang pag-iisip at karanasan. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Andreas. Sa kanyang pananaw, ang binatang nasa harapan niya ay mas kahawig ng isang taong nagtatago ng pagkakakilanlan kaysa sa taong kanyang inaasahan. Dahil dito, hiniling niyang sabihin ni Peter kung nasaan ang tunay na Peter. Bilang kapalit, nangako siyang palalayain si Nathaniel nang walang anumang problema. Dagdag pa niya, malaki ang kanyang impluwensya sa industriya, kaya may kakayahan siyang manipulahin ang impormasyon at gumawa ng mga balitang maaaring makasira sa iba. Subalit sa halip na sagutin ang banta ni Andreas, mas pinili ni Peter na pagmasdan ang paligid. Pagkaraan nito, tinanong niya kung nasaan si Tadeo dahil hindi niya ito makita sa lugar na iyon. Nang mapansing tila hindi pinapansin ang kanyang mga salita, nagsimulang mina si Andreas. Dahil dito, mabilis niyang ibinato ang hawak niyang baso patungo kay Peter. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Peter at madali lamang niyang naiwasan ang bagay na iyon. Sa malamig na tono, ipinahiwatig ni Andreas na hindi niya gusto ang pakiramdam ng pakikipag-usap sa sarili lamang. Dahil dito, muli niyang iginiit na sagutin ni Peter ang kanyang mga tanong. Sa kabila ng pagbabanta, hindi nagpakita ng takot si Peter. Sa halip, napagpasyahan niyang ang tunay na pakay ni Andreas ay hindi naman si Tadeo. Dahil dito, iminungkahi niyang palayain na lamang si Tadeo at harapin siya sa isang patas na laban ng harapan. Bilang tugon, sinabi ni Andreas na, wala naman siyang problema sa mungkahing iyon. Gayunpaman, ipinaliwanag niyang matagal na niyang inilagay si Tadeo sa ilalim ng kanyang hypnosis. Naniniwala si Peter na kung ganoon, sapat na ang simpleng pag-alis sa kontrol na iyon upang matapos ang lahat. Ngunit ayon kay Andreas, hindi ganoon ka-simple ang sitwasyon. Ipinaliwanag niyang hindi maaaring basta-basta alisin ang hypnosis na inilagay niya. Bagamat mayroon umanong paraan upang mapalaya si Tadeo, sinabi niyang hindi yun maaaring gawin habang buhay pa ang taong sangkot sa proseso. Sa madaling salita, ipinahiwatig niyang kinakailangan munang may mamatay bago tuluyang mawala ang hypnosis. Nang marinig iyon, hindi nagpakita ng pag-aatubili si Peter. Sa halip, ipinahiwatig niyang hindi naman mahirap harapin ang ganoong kondisyon dahil hindi niya kailanman itinuring na mahalaga ang sarili niyang buhay higit sa kanyang layunin. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang isip,
naniniwala siyang may itinatago pa si Andreas. Pakiramdam niya ay hindi pa nito inilalantad ang buong katotohanan tungkol sa hypnosis at sa tunay nitong plano. Dahil dito, napagpasyahan ni Peter na kailangan niyang kumilos ng mas mabilis upang mabunyag ang lihim na pilit na itinatago ni Andreas. Nang marinig ni Andreas ang sinabi ni Peter, agad niyang ipinitik ang kanyang mga daliri. Sa kanyang pananaw, panahon na upang subukan kung gaano nga ba kaseryoso ang binatang nasa kanyang harapan. Sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay na umilo ang lahat ng monitor at screen na nakapaligid sa silid. Agad na napansin ni Peter ang panganib ng sitwasyon. Dahil dito, mabilis siyang yumuko at ipinahiwatig na tila pinaghandaan ng mabuti ni Andreas ang buong senaryong iyon. Bilang tugon, ipinahayag ni Andreas na ganoon talaga dapat gumana ang mundo. Sa kanyang pananaw, habang mas malaki ang ninanais ng isang tao, mas malaki rin ang halagang kailangan nitong bayaran upang makamit iyon. Makikita na napakaraming screen ang inihanda ni Andreas. Halos napalibutan si Peter mula sa lahat ng direksyon, dahilan upang mabawasan ng husto ang kanyang mga pagpipilian. Sa kanyang isipan, hindi maitago ni Peter ang kanyang pagkainis. Alam niyang sinusubukan siyang pilitin ni Andreas na manatiling nakayuko sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanyang hipnotikong teknik mula sa iba't ibang anggulo. Samantala, nang malaman ni Jiwon ang ginagawa ni Andreas, hindi nito napigil ang magalit. Sa sobrang inis, nais pa nitong sugurin si Andreas gamit ang kanyang tungkod. Sa kabilang banda, napansin ni Simon na halos wala ng blind spot ang pagkakaayos ng mga screen. Dahil dito, nag-aalala siyang maaaring nasa maselang sitwasyon si Peter. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Peter. Sa kanyang pagsusuri, kung susubukan niyang lumayo, malaya siyang maaabot ng teknik ni Andreas mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit kung lalapit naman siya, haharapin niya ang mas mapanganib na teknik na ginagamit sa malapitan. Kung mapanganib ang paglayo at mapanganib din ang paglapit, napagtanto niyang isa na lamang ang natitirang opsyon. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang paa upang kunin ang isang mahabang bakal na nakahandusay sa sahig. Nang mapansin iyon ni Andreas, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat. Kasabay ng mahinang pagtawa, inamin niyang hindi niya inaasahang ganoon ang magiging desisyon ni Peter. Sa kanyang pananaw, pinag-isipan niya ng mabuti ang buong plano upang matiyak na wala ni isang blind spot sa silid. Gayunpaman, sa halip na humanap ng ligtas na anggulo, pinili ni Peter na isara mismo ang kanyang paningin. Makikita na hawak na ngayon ni Peter ang mahabang bakal na maaari niyang gamitin bilang sandata. Pagkatapos nito, mahinahon niyang itinali ang sarili niyang kurbata sa kanyang mga mata at tuluyang tinakpan ang kanyang paningin. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang hadlangan ang malayuang epekto ng teknik ni Andreas habang naghahanda naman siya para sa anumang pag-atake sa malapitan gamit ang hawak niyang bakal. Gayunpaman, nanatiling palaisipan kung paano siya makakalaban ng hindi nakakakita. Nang masaksihan iyon, ipinagpalagay ni Kajo na marahil ay gagamit si Peter ng echolocation upang matukoy ang kanyang paligid. Dahil dito, naging sabik si Simon at agad na nagtanong kay Jiwon kung kailan nito itinuro ang naturang pamamaraan kay Peter. Subalit itinanggi iyon ni Jiwon. Ipinaliwanag niyang hindi niya kailanman itinuro ang echolocation kay Peter. Dagdag pa niya, kahit para sa isang bihasang tao, napakahirap pa ring gamitin ng maayos ang teknik na iyon. Nang marinig iyon, lalo pang nagulat si Simon. Dahil dito, napaisip siya kung bakit pinili ni Peter na takpan ang kanyang mga mata kung hindi naman pala siya gumagamit ng echolocation. Samantala, inamin ni Andreas na mas mataas ang kanyang inaasahan kay Peter. Sa kanyang pananaw, nakadidismayang isipin na baka echolocation lamang ang balak nitong gamitin. Habang papalapit siya upang umatake, ipinahiwatig niyang tila nagiging labis na mayabang si Peter. Kasabay nito, tinanong niya kung ano ang magagawa ng isang simpleng bakal laban sa kanya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paghamak, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagkagulat, napagtanto niyang si Peter ang unang kumilos. Sa isang iglap, nakapwesto na si Peter sa harapan at handa nang maglunsad ng pag-atake gamit ang kanyang sandata. Gayunpaman, mabilis ding naiwasan ni Andreas ang naturang pag-atake. Dahil dito, ang hampas ni Peter ay direktang tumama sa malaking screen na nasa likuran ni Andreas. Nang makita iyon,
Natawa lamang si Andreas at minamaliit na ipinahiwatig na kung nais ni Peter na gampanan ang papel ng isang bulag na mandirigma, dapat ay gawin niya iyon ng maayos. Sa kabila ng pangungutya, hindi sumagot si Peter. Samantala, patuloy pa ring pinuri ni Andreas ang kanyang kakayahan. Ayon sa kanya, maayos naman ang pundasyon ng mga galaw ni Peter kahit paano. Pagkatapos nito, mabilis na pinaikot ni Peter ang kanyang sandata at muling naghanda para sa isa pang pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Andreas ang kanyang pinuntirya. Sa halip, muling tinamaan ng kanyang sandata ang isa pang screen sa paligid. Doon nagsimulang maging malinaw ang kanyang tunay na layunin. Sa mahinahong paraan, ipinahiwatig ni Peter na simula pa lamang iyon ng kanyang plano. Idinagdag pa niya na tila hindi na umaayon sa inaasahan ni Andreas ang direksyon ng mga pangyayari. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng eksenang ito ang malaking pagkakaiba ng paraan ng pag-iisip ng dalawang karakter. Habang si Andreas ay umaasa sa kontrol, paghahanda, at psikolohikal na presyon, ipinakikita naman ni Peter ang kakayahang humanap ng alternatibong solusyon kahit tila wala nang natitirang pagpipilian. Sa halip na direktang harapin ang mga patakaran ng kanyang kalaban, unti-unti niyang binabago mismo ang kondisyon ng laban. Dahil dito, nagsisimulang mabawasan ang kontrol ni Andreas sa sitwasyon, at nagiging mas mahirap hulaan kung ano ang susunod na hakbang ni Peter.